Ating dalangin ang batang anumos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalangin, dalangin sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dininig niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ni naman ng kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Alam nating tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak
sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alapat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon, ang bayan ay magsigawan, ang tatanggap sa tagumpay ay kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa kanyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon naniniwanagan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kaniya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kaniya, Rabay, yaan pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kaniya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kaniya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauna sa kaniya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako namay mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung inyo pong pagninilayan, ito pong ating Basilica Minor at pambansang dambana ng Jesus Nazareno. Bagaman talaga pong
ating pinasasalamatan ang Jesus Nazareno, kapag ating titingnan ang pangalan ng ating parokya, ito'y nakapangalan kay San Juan Bautista. Yun po ang pangalan ng ating parokya. Subalit mga kapatid, sa isang mas malalim na pagninilay, talagang ang mas nangingibabaw po dito sa atin ay ang Jesus Nazareno. At naniniwala ako na si Juan Bautista, bagaman nakapangalan sa kanya ang parokyang ito, mas nanaisin pa rin ni Juan Bautista na si Jesus Nazareno ang umangat at siya naman ay bumaba. Sapagat yan ang nais ni Juan Bautista. The Lord must increase, I must decrease. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayon, nakita natin ang halimbawa ni Juan Bautista. Yun po ang tunay na kababaang loob. Yun ang tunay na pagkaunawa sa kanyang gagampanan sa plano ng Diyos. Kaya po nung magtanong ang kanyang mga alagad tungkol kay Jesus, na dumadami na yung mga tagasunod, sinabi niya, dapat siyang maging dakila at ako na may mababa. Ang sagot pong ito ni Juan Bautista ay nagpapakita ng malalim niyang kamalayan sa kanyang misyon. At ang kanyang misyon ay ihanda ang daraanan ni Kristo at ang kanyang kusang loob na magparaya upang si Jesus ang dakilain. Kaya nga't marapat lamang na sa umagang ito ay ating bigyan ng pagdakila at parangal si Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Senyor. Kababaang loob, ito yung ipinaalala sa atin ni Juan Bautista na ang atin pong misyon ay hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi upang ituro palagi si Jesus Nazareno. Sa mundo pong ito, na madalas nagbibigay po ng halaga sa pansariling karangalan, hinahamon tayo ngayon ni Juan Bautista na alamin at hanapin ang tunay na dapat makatanggap ng pagdakila. Si Kristo ang sentro ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid, ginamit ni Juan ang larawan ng kasal. Siya ang kaibigan ng nobyo at ang kanyang kagalakan ay ang makita si Jesus. Makita ang ikakasal sa tamang lugar. At ang kagalakan ni Juan Bautista ay mula sa kanyang kaalaman. Natupad na niya ang kanyang tungkulin. Ang mahalaga kay Juan Bautista, si Jesus ang ating dadakilain. Kaya tayo rin mga kapatid ay tinatawagang magalak. Hindi sa paghahambing, hindi tayo yung mga magkukumpara, bakit siya ganito, bakit ang iba'y meron, bakit ako'y wala. Tayo magagalak sapagkat tayo mismo naging tapat sa Diyos at ang Diyos ang naunang maging tapat sa atin. Bakit tayo magagalak? Sapagkat ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Ang ating Senyor Jesus Nazareno, patuloy na tumutupad, hindi lumilimot. Mga kapatid, nawa sa buhay natin, katulad ni Juan Bautista, ang dapat nating maging sentro ay si Jesus Nazareno. Naway palagi nating sabihin, kinakailangang siya ay maging dakila at tayo naman ay maging mababa. Ang pagtaas po kay Jesus Nazareno
ay nangangahulugan na siya ang sentro ng ating puso. Siya ang sentro ng ating buhay. At siya ang sentro at gagabay sa ating lahat. Kaya bilang mga alagad at deboto ng Jesus Nazareno, tularan natin ang kababaang loob ni Juan Bautista at ang kanyang kagalakan na maglingkod sa Kanya. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang maraming bagay na tinanggap natin mula sa Senyor. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang matagumpay na traslasyon at pagdiriwang ng Kanyang kapistahan. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang katuparan ng inyong mga kahilingan. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang maraming himala na ipinagkaloob sa atin ni Jesus. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan po ninyo kami na maging mababa ang loob katulad ni Juan Bautista. Tulungan po ninyo kaming madiskubre at alamin ang aming gagampanang misyon. At tulungan mo kaming maglingkod ng may kagalakan at katapatan sa iyo. Nawa kami ay patuloy na bumaba upang ikaw ay maging dakila. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ni San Juan, manatili, manalangin tayo na maging tapat sa ating bukasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ang ating itutugon, Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayan, at bansa. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway sagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga binubulong nito. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay, at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao, naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ama, naunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastor, patungo sa Belen, wala na may alay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen,
at doon kay sarap mag-agitan sa tabi ng sabsaba. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo, nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihain, mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan na kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sabi maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman. Upang Amen. pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob ng tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipinto namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,